Magandang umaga sa Pilipinas. Gaya pa rin ng dati, we are still in the process of making ₱1,000,000. At ganito talaga paggawa ng ₱1,000,000. Sa mas madalas na pagkakataon, boring. Ang pinaka-ma-action na parte nito, yung nagbibilang ka na ng pera, tapos ginagastos mo na para sa capriccio mo. Pero sa mas madalas na pagkakataon, habang ginagawa ang pera, wala masyadong maraming ganap. Bawal kang magluho, bawal kang mamasyal, bawal kang kumapritsyo. You just have to stay in focus. Make sure that everything is under your control. Pilipinas, hindi naman ganun kakomplikado maging milyonaryo. Madaling gawin yung ₱1,000,000. Nakakapagod lang, nakakapuyat lang. Yun lang yung mahirap na parte. Yung mga parteng hindi mo gusto. Pero when you are working within the lane of your passion, then the struggle becomes bearable. Mas matitiis mo yung sakit ng katawan, yung pagod, yung puyat, when you are working within the boundaries of your passion. Pag gusto mo yung ginagawa mo, nagkakaproblema lang naman sa mas madalas na pagkakataon pag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Doon ngayon nagkakaproblema. Burnout ka, napapagod ka, sumasakit ang ulo mo, nasusuya ka. Pilipinas, learn from me. Pinapakita ko na mismo sa'yo. Sa paggawa ng ₱1,000,000, sa paggawa ng unang milyon mo, sasakit ang ulo mo. Figuratively and literally. Magkakaproblema ka at aayusin mo yung mga problema. At magkakasakit ka at gagamutin mo ang sarili mo. Kasi you don't have much of an option. If you are committed to a better life, then you have to make sacrifices. And sometimes those sacrifices may mean your time, your energy, sometimes your health, sometimes the people around you. Magandang umaga sa Pilipinas. Today, we will have a hybrid type of format na merong magbabasa ng tanong pero mag-aakyat din ako ng mga tao sa live. So, let me just check kung nasa tamang ano ba platform ito. Anong account ito? Chichester Official ba yan? Official o Project whatever? Chichester Official. Okay, good. Ayos. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. If I may request, ipatawag na yung iba pang parte ng the Chichester Army. Share this post as soon as possible and then type done para marami na kagad ang viewers natin at maraming makapakinig. Alam nyo naman na wala naman akong kinikita rito. At alam nyo na rin naman na ito ay purely pagtulong lang sa kapwa-tao, na yung mga tanong ninyo, maaaring tanong din ng iba. Pagka nasagot yung mga tanong ninyo, parang nasagot na rin yung tanong ng iba pang mga tao. So, with this, pwede na tayong merong isang nagre-request na umakyat. Sige, pag ako na muna to. Franzi Poral, regular na viewer ko ito. Magandang umaga sa'yo, Franzi. Connection failed, isa pa. Habang nag-aantay tayo, kung meron ka ng mga nakikitang tanong, sige, habang nag-aantay tayo, habang inaakyat natin si Franzi. Franzi, adding ka na. Go. Question. Kay KRS Garage. Boss, anong gagawin ko sa 80K ko? Yung 80K mo, gawin nating 80K ko. Yan ang pinakamabilis na paraan para maubos yung pera mo. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, tapos pinakikialaman mo pera, yan ang pinakamabilis na paraan para maubos ang pera mo. Hindi ako makakapag-suggest sa'yo kung ano gagawin mo sa pera mo. Pero ito suggestion ko sa'yo, and consider this as a form of prescription. Consider this as a form of advice. At napakabihira akong nagbibigay ng advice.
Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, huwag mong pakialaman. Eh mo sa bangko, kung ano man yung ginagawa mo, gumagana na, kaya ka nga nakaipon ng 80K. Gawin mo lang ng paulit-ulit until an idea pops up inside your head, research it well enough, and then execute. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, huwag mong pakialaman. Ganon kasimple yun. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo, huwag mong pakialaman. Tambak mo sa bangko, tambak mo sa ilalim ng kama, tapos gumawa ka pa ng mas marami pang pera. I am a big believer, I am a big fan of do not fix something that is not broken. Pag ang isang bagay, wala naman diferensya, katulad ng paggawa mo ng pera, huwag mong pakialaman. Maliban na lang, meron kang idea sa isip mo na talagang kating-kati ka talaga utak mo para i-execute na kagad. And then, tsaka ka palang kumilos. Pero pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, lagay mo lang sa bangko. Huwag mong pakialaman. Hindi ako katulad ng ibang influencer, tanga na sa ibang influencer, mag-sign up ka sa course ko, bumili ka nito, bumili ka niyan, bumili ka nito, bumili ka niyan. Tapos lahat yung puro papasok sa bulsa nila yung mga advices nila. Ang inang mga tao yan. Greedy pigs. Greedy pigs. Napakaraming ganyan tao. Tangina, pag pinaalam mo sa kanila na may pera ka, ang unang isip niya, paano ba yung pera mo mapupunta sa bulsa ko? Ay, buhay. Sige, go. Questions. Next question kay Sir Don Lorenzo Mercado. What is bugoy na kulkoy? Social media personality yan. Nakaramihan ng mga pinagsasabi niyo, hindi niya kayang panindigan. Nasubukan niyo naman na yan diba? Nasubukan niyo na yan. Inamo ng debate, ayaw po malag. Kaya sa akin, pag well-opinionated ka at alam mong tama yung sinasabi mo, obligasyon mo na ilaban yan. Obligasyon mo na patunayan yan. Alam mo, hindi naman ganun kakomplikado buhay, di ba? Pag opinionated ka, kasama sa obligasyon mo na hindi pwedeng basta ka na lang nagsasalita ng mga bagay na hindi mo kayang patunayan. Ayun, puta, nilabas mo sa internet yan, patunayan mo nga yung pinagsasabi mo, buboy. Di ba? So ako, ang tingin ko sa kanya, opinionated na tao, pero di niya kayang patunayan yung mga pinagsasabi niya. Mga na-invento niya lang, ganun. Again, next question. Tanong ni Jane Rosette Salazar, ano gagawin ko sa isang dummy account na sinisiraan ako sa SOCMED? Medyo na-stress ako. Isa kasi akong MC ng politiko at pati ako na hindi na politiko ay napopost din tulad nila. Please advise naman po kasi minsan nahihinaan ako ng loob. Kung pansinin, wala namang pakinabang sa iyo yung fake account. Remember that fake accounts doesn't have credibility. Diba? Yan ay isa sa mga disadvantages ng fake account. Isa sa mga advantages ng fake account, pwede mo sabihin kahit anong trip mo. Walang obligasyon. Bakit? Hindi ka naman nila kilala. Diba? Pero isa naman sa mga disadvantages nun, pwede mo ngang sabihin kahit anong gusto mo. Pero, you don't have credibility. So, mga maniniwala lang dyan, yung mga tangang tao lang na naniniwala sa sinabi ng fake account. Diba? Gano'n lang kasimple yun. Bakit siya kasi na-stress? Baka naman kasi totoo. Kasi tinan mo, nung nakaraan nga, may fake account na bumibira sa akin sa social media. Relax lang ako. Suwabe lang ako. Gumawa akong video, ginamit ko para pang marketing stunt. Pinakinabangan ka pang ulul ka. Pinakinabangan ako pa yung lintik na yun Akala niya, mapapabagsak niya ako sa paggawa niya ng fake account. Tapos paglalabas niya ng mukha niya naka-face mask, naka-ganun pa. Tapos meron pa rito sa ulo. Akala niya hindi ko makikilala. Kilala kita, unggoy. Kilala kita, ikaw yung nagnakaw sa akin ng 10,000 Kilala kita, unggoy. Ikaw lang yung opinionadong galit na galit sa akin. Ninakawan mo na nga ako, galit ka pa. Unggoy ka. Ay, nako, simple lang ang buhay. Simple lang ang buhay. Sa akin, sobrang simple ng konsepto Pilipinas. Pagka mga ganyang fake accounts, they have the audacity to say anything and everything that they want. Pero di nila kayang patunayan yan kasi mukha nga nila, di nila kaya ilabas Ay, buhay. Okay, sige. Next question tayo. Tanong ni Rodel Cana, boss, okay ba mag-cobra kahit walang ginagawa? Nakikita ko nga yan Happy daw ng mga Pilipino na mag-energy drink tapos para tumambay. Tangina, so ibig sabihin nun, kargadong tambay ka. Pag merong wala kang talo. Pampalakas magkara-cruise. Hindi okay yun. Hindi okay yun. Hindi ko kasi sinasadya sa energy drink You may see me na ginagawa ko, nag-energy drink ako. Pero alam mo,
Sa akin lang yun. Ang dahilan kung bakit ko pinapakita, para alam niyo yung tao rin naman ako at nagkakamali rin ako at may mga bagay din akong ginagawa na alam niyo yung lit siya sa mga bagay na to. Sorry. So, maging matalino kayong tagapakinig. Maging matalino kayong tagasunod ni Chichester. Hindi lahat ng bagay na sinasabi ko, tama. Ulitin ko, hindi lahat ng bagay na sinasabi ko, tama. Kasi nagkakamali din naman ako, tao rin ako. At hindi rin lahat ng bagay na ginagawa ko, tama. Bakit? Kasi uulitin ko, tao lang din naman ako. Parehas nyo lang din ako, nagkakamali rin ako. Diba? Nakita nyo yung pagkakamali ko noong December, diba? Anyabang ko pa, hindi ako nanghuhula. Kasi hindi naman talaga ako nanghuhula, sinabi ko talaga yun. Kikita ng gusto ang December, yun ang sabi ko. Hindi ako nanghuhula. Bakit hindi ako nanghuhula? Nagtanong ako galing sa mga negosyante rito, yun ang sabi nila sa akin eh. Ang problema po, tangina yung sinabi nila, lumisya. Tapos binaligan ko, sabi ko, Brad, sabi mo papalto tayo ng December. Kala ko rin eh. Gago na yan. Pagdating ng December, puta, lumagatok, munti kang pang bumagsak. Ngayong January, medyo nakakabawi-bawi. O, sige, go, next question. Sino gustong umakyat sa live? Welcome kayo, just type ako. Yun lang, type nyo lang ako. Iakit ko kayo sa live. Sige, go. Next question. Question ni I Love Tolosa. Sir Lodi Kates pala. Nawala po. Nawala yung comment. Sige, next question. Kay Jan. Wala naman. Nawala. Hawakan mo lang kasi. Hawakan mo lang. Ganun mo, tapos hawakan mo lang. Sige, sino gustong umakyat sa live? Type ako. Ilang viewers? Ba't hindi ko makita? Ilang viewers sir? Hindi mo rin makita. Ilang viewers? Pakicheck nga. Kasi ang nakikita ko dito 62 lang. Raymond De Los Santos. Brother, may trouble ng kaperaso yung side mo. Labas ka, tapos pasok ka uli. Kasi walang option para iakit ka sa live eh. Eh, ang option dito, i-block ka eh. Baka ma-block na. Ayun na, karami na nga ako na-block na hindi sinasadya eh. Kasi kung saan nakalagay yung pwede mo silang iakit sa live, doon din nakalagay yung block pag wala yung option na yun, yung una. Tangkinang yan. 141 daw. Okay, sige, go. Next question. Kay Jan. Sige, go. Go. Question ni John Benjamin Villanueva Montoya. Mas masama bang mabigo o hindi sumubok ng isang bagay? Nakadepende sa kung anong bagay yung susubukan mo. Kasi nakasulat sa Biblia, subukin niyo lahat ng bagay. Ingatan ninyong mabuti, layuan ninyo ang anyo ng masama. Yun ang nakasulat sa Biblia. Eh, sa akin, tangin namin, sa kala mabubuhay. Nogi, labas ka, pasok ka uli, may trouble, hindi kita maiakit. Labas ka, pasok ka uli, hindi kita maiakit. Ako, sa akin in general, I'm a big believer of testing lahat ng bagay. Pag alam mo nang may diferensya, bago mo pa i-testing, alamin mo na muna kung may problema. Kung magkakaproblema ng malaki. Kasi, lagi namang may problema eh. Di ba? Nagkakatalo na lang kung yung problema maliit lang, na hindi sapat para ibagsak ka, o yung problema katulad ng pag-inom ng lason, pag ininom mo, patay ka agad. May ganun eh. May mga ganun eh. May mga tao hindi talaga nag-iisip eh. Bibira ka ng single mother, tapos ginawa mo, inasawa mo pa, 3, 4 na anak, hindi mo man lang chinek kung ano dahilan bakit sila naghiwalay nung huli. Tapos wala kang kamalay-malay, sa umpisa lang pala sweet. Susunod doon, bungangera na, nananakit pa. Ngayon sabihin naman yung iba katulad ni Matthew, hindi naman ikaw lahat. Ng tao yan. Ang ina talaga. Mapapailing ka na lang eh. Mapapailing ka na lang. Ay, nako. Mga tao talaga ganun eh, no? Gusto perfectionist, kailangan sasabihin mo pa yun. Lahat na lang ng tanong, pag sumagot, kailangan sasabihin mo pa, hindi naman lahat. Tangina talagang tao yun. Ay, nako. Gusto niyang palabasin exception to the rule siya eh. It turns out, kaya pala siya nasaktan dun sa ni-research ko ng gusto, putang asawa niya pala OFW. Kaya pala siya nasasaktan kasi siguro tinatamaan siya. Eh sumakto naman, nung naghamon sa akin ng debate, lasing siya nun. So sabi ko sa isip ko, kaya ka pala tinamaan. Kasi kung nanghuhula lang ako baka ginagawa mo kasing negosyo yung pag-abroad ng asawa mo para makapaglasing ka. Kaya pala. O sige, go. Next question. Tanong ni Kevin Bryce Larita Corpus. Boss Chi, first time ko na palang 9 years old daughter ko at medyo napalakas. Nakonsensya ako. Need advice. Ayoko sana maging
Ganon na tatay. Ganito. Pagka ang anak nyo, papaluin nyo, dapat nakapag-abiso na muna kayo ng maraming ulit. Tapos ayaw talagang makinig. Tsaka ngayon, habang namamalo ka, huwag kang mamamalo dahil sa galit. Mamamalo ka dahil sa pagmamahal na ipinapaliwanag mo sa anak mo kung bakit mo siya pinapalo sa oras na pinapalo mo siya. Kasi yun ang nakasulat 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. 22:15, ang kamangmanganay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo mo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Hindi pamalo ng galit. Pamalong pangsaway. Hindi pamalong galit. Magkaiba yun ha. Yung pamalong galit at saka yung pamalong pangsaway, magkaiba yun. Yung pangsaway, para masaway siya. Para bumalik siya sa mga saway mo. Ganon yun. Ibig sabihin, ano yan ang tawag sa English dyan, rod of correction, hindi rod of anger. Mali ka ng pagpalo pagka ganon. Makokonsensya ka talaga kasi alam mong mali yung paraan mo ng pamamalo eh. Ang pamamalo, dapat nandun sa paraan na ang gusto mong mangyari, mai-correct siya. Hindi mailabas mo yung galit mo. Nagkamali ka ngayon ng dahilan kung bakit ka namalo. Namalo ka dahil sa mailabas mo lang yung galit mo, ngayon na naging ending. Ngayon, nakukonsensya ka. Okay lang yun. Kasi, nagta-trial and error ka pa rin sa pagiging magulang eh. Ngayong alam mo niyang mali yun, ito lang punto. Dun sa parte na yun, huwag mo nang hihingi ng dispensa sa anak mo yun. Kasi ang anak mo, malalaman ngayon na, tangina, mali pala yun. So, ano ibig sabihin yun? Bata pa masyado yung bata. Ang processing ng utak niya, lahat ng mga bagay na negatibo, mali. At hindi naman ganun. Bakit? Kasi may mga bagay na negatibo, tama. It's just facing the reality na merong positibo at meron ding negatibo sa buhay na ito na may posibilidad na parehas tama yung dalawang bagay. May posibilidad din naman parehas mali kahit positibo pa o negatibo ang bagay. Kasi ang nakasulat sa Biblia, may daan tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang wakas niya ay mga daan ng kamatayan. Ano itsura? On face value mukhang tama. Katulad ng ginagawa ng mga networker. On face value mukhang tama yung ginagawa nila. Bakit? Payaman eh. Ang tanong, totoo bang payaman? Doon na ngayon nagkakatalo sa execution. Diba? To claim is one thing, but to prove is another thing. Yun ang hindi kinoconsider ng mga tao eh. Diba? Na hindi naman ganun kakomplikado ang konsepto eh. Pag mamamalo ka, you make sure na inilatag mo muna ang batas mo. Hindi kinoconsider yan eh. Ilatag mo muna yung batas mo. Pag nailatag mo na, ipakabisado mo sa bata. Pagkabisado na ng bata at pinili niya pa rin labagin, dun ka palang mamamalo habang pinapangaralan siya. Ganun yung tamang pamamalo na maintindihan ng bata kung bakit mo siya pinapalo at hindi ang maintindihan ng bata ay masamang tatay ka. Hindi ganun. Yun ang sagot ko ron. Naintindihan niyo ang Pilipinas tungkol sa pagdidisiplina ng anak? Naintindihan niyo yun? Pagkaintindihan lang tayo, gusto ko lang masiguradong nakuha niyo yun. Type yes nga kung naintindihan niyo yun. So kung munang makita yung mga yeses nyo, hindi mo na ako tatanggap ng ibang tanong. Kasi this is talking about the future generation of our country. Di nyo lang alam, di nyo lang napapansin. Pero yung mga anak na pinagagawa ninyo Pilipinas, yan ang susunod na lahi natin. Pag hindi nyo naintindihan kung paano magdisiplina ng bata, yung mga batang pinagagawa ninyo, lalaking mga butata. Okay, ayos, nakakakita na ako ng maraming yeses. Sige, sinong gustong umakyat sa live? You are welcome para umakyat sa live ko. Type ako kung gusto ninyong umakyat sa live. Sige, next question. Question ni Boss Moklo. Brother, anong masasabi mo sa single mom na nasa whole face? Naghahati ang utak ko sa dalawang bagay. Kung makikita niyo, may mga pagkakataon, may mga tanong na naglo-loading ako. Hindi ang dahilan nun dahil walang maisip na sagot. Ang madalas na dahilan nun, ang dami kong nakikitang possibilities. Ngayon, namimili ako dun sa mga possibilities na mga katulad nito. Yung whole face, halimbawa, sa isang single mother, nangyayari talaga yan. Bakit nangyayari? Because of multiple factors. Maaaring ganun lang talaga siya. Maaari din namang naghahanap siya ng makakasama sa buhay para sa sarili niya. Maaari din namang naghahanap siya ng makakasama sa buhay para dun sa anak niya at hindi para sa kanya. Gumagawa lang siya ng paraan, dumidiskarte lang siya. Nandun siya sa whole face. Yung iba naman, nasa whole face because of money. Pero dumidiskarte pa rin yun at the same time. Minsan, malandi lang talaga.
Multiple factors yan eh. You have to check kung bakit. Tatanong mo sa kanya kung bakit. Kung kailangan pa bang itanong. Kasi there are questions that should be left unasked. May mga babae, hindi nga nila tanggap yan eh. Nandun sila sa ganong psychology na nasa whole face sila o sino-sino kumakantot sa kanila pero hindi nila tanggap yun. Bakit? Because of traumas in the past. Na tipong tatay nila mismo ni-rape sila tapos nagustuhan na lang nila eventually akala nila tama. May mga ganun eh. May mga ganun pangyayari. Hindi nyo alam kung gaano ka-twisted itong mundong ginagalawa natin, Pilipinas. Hindi mo alam kung gaano ka-twisted ito. Kung alam mo lang kung ano nasa inbox ko, maiintindihan mo ibig ko sabihin. Mayat maya may nagbe-message sa akin na rape victim. Mayat maya may nagbe-message sa akin na yung tatay niya nakapatay ng tao o siya mismo nakapatay ng tao. Mayat maya may nagme-message sa akin drug addict. Isa sa mga pinakamaraming nagme-message sa akin gambling addict. Paano daw matatanggal yung addiction nila sa pagsusugal? Alam mo Pilipinas, twisted itong mundong ginagalawa natin. Mag-iingat kayo sa judgments sa mga tao. Kasi hindi nyo naman alam kung anong kwento nila eh. Yun ang dahilan kung bakit ako ingat na ingat ako sa judgments eh. Oo, I may say things as if I am making conclusions, pero nagko-conclusion ako sa madalas na pagkakataon kung ano yung general majority na nangyayari sa paligid. Kung ano yung kayo mismo nakikita ng mga mata ninyo na wala lang kayong lakas ng loob na magsalita. Pero that's on a general perspective. On specific basis, on a personal level, hindi ako ganun. Hindi ako mapaghatol sa kapwa-tao na isang piraso ka, hinatulan na kagad kita. Hindi. Sa mas madalas na pagkakataon, pag tinanong mo ako ng mga bagay tungkol sa sarili mo, susubukan kitang unawain. Minsan nga may mga pagkakataon, hindi ko na nga isinasama yung usaping moral eh. Bakit? Kasi pag sinama mo ng usaping moral, may mga pagkakataon, tangin na lalabas talaga, maling-mali siya, tapos hindi mo na ngayon kayang ayusin yung pagkakamali. Ano ngayon ang mangyayari? Tapon na ngayon ng buhay. May mga ganun eh. Kaya minsan may mga pagkakataon, iniisang tabi ko muna yung moral para maintindihan ko ano ba talaga nangyayari. Tingnan mo, katulad yung kagabi, meron ako isang tanong na sinagot na ganyan eh. Merong isang lalaki na gumagamit, hindi naman niya sinabing addict eh, pero gumagamit daw. Tapos, kumuha siya ng isa pang babae, may asawa siya, kumuha siya ng isa pang babae. Ang ginawa niya, ibinahay niya ron. Ngayon, dalawa sila ngayon na babae nandun sa isang bahay. Tapos, lahat sila ngayon doon gumagamit. Tapos, nagtitrisam sila. Tapos, ang tanong ngayon nitong babae, ano daw masasabi ko tungkol dun sa ganun? Kasi nung una, hindi niya daw talaga gusto yun. Ang pinaka hindi niya daw gusto dun sa parte na yun, yung gumagamit sila. Lahat sila gumagamit eh. Pero yung threesome, medyo nagugustuhan niya na daw. Ako naman, on a personal level, hindi ko hahatulan agad-agad yun. Bakit? Hindi ko naman alam kung ano nangyayari. Baka itong babae na to naghahanap ng pagmamahal, tapos wala siyang makitang pagmamahal galing sa buong mundo, nakakita lang siya ng kaisa-isang pagmamahal galing sa feeling ng isang addict na dati niya rin namang asawa, na ngayon ay asawa niya pa rin. Nga lang, nagsama ng isa pang asawa sa loob ng bahay na yun, 3 na ngayon sila. Diba? Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan nitong babae na to eh. So yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapaghatol sa kapwa-tao on a personal level. Pero on a broad perspective na pangkalahatan, naka-live ako, nakikinig ang maraming tao, sa mas madalas na pagkakataon, kung ano yung pinaka nakakapamaralit, pungent talaga na idea, yun yung inilalabas ko sa social media. Bakit? Kasi makakatama yun sa maraming puso ng maraming tao na generally, ganun talaga yung nararamdaman ng maraming mga tao at yun din yung pinagdadaanan ng maraming mga tao. Ngayon, ang ibig sabihin nun, on a broad perspective, majority ngayon, makukuha mo ngayon ang atensyon ng mga taong nakikinig. Kasi yung mga bagay na hindi nila kayang sabihin dahil hindi nila matahi eksakto yung mga pananalita nila para lumapat dun sa eksaktong senaryo, para masabi nila yung gusto nila, ako na lang ang magsasabi galing sa'yo kasi magaling ako magsalita. Diba? Ganon yung konsepto. Ganon yung konsepto. Pero on a personal level, hindi ako mahilig maghahatol sa kapwa-tao. Katulad niyan, tinatanong mo sa akin kung ano gagawin dun sa, kung anong opinion ko tungkol dun sa whole face na babae na single mother. Hindi ko naman alam kung ano dahilan nun eh. Hindi ko alam kung ano dahilan nun. Maaring malandi lang talaga siya. O maaari din namang ang nangyayari naghahanap lang siya ng makakasama sa buhay kasi nalulungkot siya. O maaari din namang naghahanap siya ng tatay para sa anak niya. O maaaring yung tatlo sabay-sabay. Minsan masarap pagkasabay-sabay. Char. Yun ang sagot ko ron. Next question. Question Wilson Kawi. Ano masasabi mo, Lodi, sa mga taong unang impression sa kapwa, negative agad? Ano yan? Defense mechanism yan eh. Malamang naloko ng maraming ulit yan. Sobrang daming trauma niyang tao na yan. Defense mechanism yan. Yung in general, ang mga tao, nakita ko to sa psychology,
na parang 0 to 7 years old, nabubuo yung subconscious. Yung mga bagay na I will say preconditioning, yung download ba, yung operating system nila, kung paano gumagana. Na pagkabata ka, hindi mo naman alam na hindi pala nakakalipad ang tao ng totoo kasi may mga nakikita ka sa TV na nakakalipad ng mga tao, si Superman at yung kung sino-sino pang iba. Ngayon, ikaw naman iniisip mo, you are probably a cutting edge individual na isa ka dun sa mga may special skill na pag tumalon ka, nakakalipad ka. May mga ganun eh. Ako nararamdaman ko yun nung bata ako eh. Siyempre, bata ka eh, di ba? So, ini-imagine mo nakakalipad ka. Tapos iniisip mo na ikaw yung sobrang special na tao na sa sobrang dami ng taong hindi nakakalipad pag tumatalon sila, eh ikaw yung exception to the rule. Kasi in every rule, there's always an exception. And you think that you are one of those exceptions. Diba? Ngayon, alam mo na ngayon, from 0 to 7, maaaring hanggang 10 years old o maaaring hanggang 15 years old ka na hindi talaga nakakalipad ng mga tao. Diba? Ano nga ulit yung tanong? Nakalimutan ko yung tanong. Nawala ako. Merong ibang idea na pumasok sa isip ko, merong ibang na-entertain yung utak ko. Sorry. Maglalagay ako ng boundary sa sarili kong isip kasi lumipad sa iba yung utak ko eh. Sige, next question na tayo. Sayang yung isang peraso na yun. Naalala niyo ba kung ano yung tanong? Hindi na. Ito na nga lang. Doon sa mga nanonood ngayon, paki-up nyo nga yung tanong na yun. Habang hindi pa na-up ko ka na ibang tanong. Bakit ganun? Ba't parang sa'yo puno-puno ng tanong, sa akin wala? Hindi, yung sa akin naghang yata eh. Teka nga, try ko nga muna sandaling i-pause. Pause muna ako. Scroll. Oh, naghang nga yung sa akin. Kasi kahit yung viewers ko naghang eh. Okay, sige. Sa'yo na lang ako aasa. Wala, hindi na umaangat sa akin yung comment section. Nasira yung live ko. Anyways, go. Questions, let's go. Kay tanong ni John Benjamin Villanueva, hinahanap ba ang pagmamahal o aantayin lang? Ang pagmamahal, baka hinahanap po kasi yung pagmamahal na may halong kantutan eh. Yan, inaantay lang yan. Dumarating lang yan eventually. Dumarating lang yan. Maliban na lang siguro, inactively pursuant ka ng ganung bagay, maaaring dumating sa'yo, maaari din namang ikaw na mismo yung humanap. Pero 19:14 ng Kawikaan, bayat mga kayaman ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, on a general level, sa mas madalas na pagkakataon, kanya-kanyang hanap lang din naman tayo ng sarili-sarili nating mga pag-ibig. Tignan mo na lang kung ano yung gagana sa'yo. Nakadepende sa kung gaano ka committed ang isa't isa para ipakita yung pagmamahal na yun. Kasi ang akala ng mga ang akala ng mga tao, yung pagmamahal na yan, puro feelings na lang. Oo, feelings is one thing. Infatuation, crush is one thing. Pero doing your effort to show your love to that individual, that's real love for me. Ang totoong pag-ibig para sa akin, yung pag-ibig na halong gawa. Hindi puro mahal kita sa salita lang. Mga minamahal, huwag kayong magsiibig ng salita, hindi ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Sige, next question. Tanong ni Rob Malyari, Sir, anong masasabi mo ngayon sa networking business sa panahon ngayon? Worth it pa ba? Kahit naman noon Kahit naman noon, worth it yan. Kung training ang dahilan kung bakit ka nandun. Pero kung nandun ka para yumaman, congratulations. I will pop your bubble. Hindi ka yayaman dyan. Ganun na lang, hindi ka yayaman dyan. Yung mga sinasabi nilang yumaman daw dyan sa networking, hindi networker yun yung supplier nasa ibabaw. Ngayon yung mga networker na downline ng supplier, binibihisan niya ng supplier. Binibihisan niyan, papahiramin ng kotse, papahiramin ng blabla, Hermes, at kung ano-ano pa. Ang dami nila, marami sila. 01 tao na. Oo, 01. Paano nga ba naman hindi yayaman? Diba? Paano nga ba naman hindi magmumukhang mayaman? Pinahiram ng may-ari ng kotse. Tignan mo kasi yung rehistro. Nakarehistro yan doon sa kumpanya, hindi doon sa tao. Nakarehistro sa kumpanya, hindi sa tao. Nako, Pilipinas. Hindi porket gamit nila, sila ang gumagamit, sila may hawak, sila may dala ng susi, kanila na kagad. Tignan mo rehistro. Tignan mo rehistro. Doon magkakatalo. Sige, next question. Well, tanong ni Ansel Shernan Astillero, Boss Chi, ask ko lang kung usaping negosyo, kung di ka ba mayaman pero may opportunity o chance ka na mag-resell ng mamahaling mga relo na nag-worth ng millions by commission, paano kaya
magandang diskarte dito at ano ang magandang gawin? Kung gagawin siyang side hustle, may chance kayang makabenta kung ikaw po ang nasa katayuan niyan. Ano po ang diskarteng gagawin nyo o payo na maibibigay nyo, Boss Chi? Maraming salamat po, aka Jordan Peterson ng Pinas. Peterson. Hindi Patterson. Ay, Peterson. Peterson. Yan. Naiya ako. Huwag nyo nang kabitan ng ganun. Huwag nyo nang kabitan ng ganun sa dulo. Huwag nyo nang, dali. Ayusin ko lang sandali internet ko. Huwag nyo nang kakabitan ng ganun, Jordan Peterson ng Pips. Hindi na kailangan yun. Wala, ako si Chester, tindero ng sinigang. Ganun na lang. Sino ka? Paano mo gusto ipakilala ka? Ito po si Chester, tindero ng sinigang. Yun, okay na yun. Ito po si Chester, basurero. Ayos na yun. Okay na ako ron, maligaya na ako ron sa ganun. Huwag nakakabitan ng mga Jordan Peterson ng Pinas, tangin ng motivational speaker, putangin. Millionaire maker. Tangin na, may mga nakikita akong ganun sa inbox ko, millionaire maker. May mga naging milyonaryo naman na kasi. May mga naging milyonaryo na sumasabay sa Project 1. Pero hindi ako yung gumawang milyonaryo sa kanila. Sila kumilos para sa sarili nila. Hindi mo na makikita credit sa akin yun. Naging milyonaryo sila. Hindi naman dahil sa akin, dahil wala man akong binentang produkto sa kanila na pinaparesell ko sa kanila. Kaya tinatanong mo sa akin kung paano ngayon opportunity dyan sa ganyan. Mahal yan. Ano ibig sabihin? High risk, high reward. Merong mataas na risk na baka may mangyari. Ganun na lang, may mangyari. In general, may mangyari doon sa pera mo. So you make sure mahaba ang PC mo kapag ka mahal yung bagay na binibenta mo. Na dapat afford mo malugit 2-3 beses. Kasi meron talaga mga ganong mga siraulo. Ngayon nakikita ko sa iba, gumagana yung live selling ng mga bagay na mahal. Doon sa live selling ng mga bagay na mahal, sa madalas na pagkakataon, gumagana. Kasi nakikita nyo naman yung mga nagbebenta ng ginto, diba? Tapos nila live sell nila. Gumagana sa kanila eh. Tignan mo na lang ngayon paano yung sistema ginagawa nila. Madalas na pagkakataon kung ano yung bagay na naisip ninyo, meron nang gumagawa niyan sa merkado. Nagkakatalo na lang kung matalino ka enough para hindi na mag-imbento ng sarili mong sistema, na kopyahin mo lang yung sistema ng iba. Ganon kasimple yun. Ngayon, sabihin mo, masama kayo, kinopya mo yung sistema ng iba. Kung ano naman yung readily available na sa merkado na ginagawa ng marami na, yun yung kokopyahin mo. Pwede kang kumopya sa ginagawa ng isa, pero hindi mo alam kung gaano kapulido yun. Pero pag kinopya mo yung bagay na marami nang gumagawa, ibig sabihin, 2, 3, 4 na tao, pare-parehas lang yung sistema nila, then, wala ka ng problema dun. Bakit? Ang dami nang gumagawa niyan eh. Diba? Ang dami nang gumagawa niyan eh. Ang problema mo kasi sa pangopya, sa isang sistema na isa lang ang gumagawa, baka may mali pa ron. Pero sa sistema na marami nang gumagawa, katulad ng pagla-live sell ng mga mamahaling bagay, katulad ng ginto, bla bla, sila Toyo nga nagla-live selling ng ginto eh. Diba? Na kung halimbawa, kailangan nilang ibenta ang relo, hindi naman masyadong mahirap sa kanilang i-live sell ang mahal na relo. Ganun yung konsepto. Pero pataasin mo muna social value mo. Baka puta, nagbebenta ka ng mahal na relo, tapos ang background mo sa Facebook, squatters area. Diba? Kailangan muna, mukha ka munang katiwa-tiwala. Kailangan, you have to fix yourself. Dress for success, kung tawagin nga nila. Dress to impress. Diyan na ngayon papasok yung tawag nila professionalism. Choosing your actions, words, backgrounds, based on how people will react on it rather than based on how you really feel. Hindi, ngayon, pag gagawa ka ngayon ng profile mo tungkol dyan, hindi na importante kung ano yung gusto mong ipakita sa mga tao. Ang importante, ano yung gustong makita ng tao. Yun yung konsepto nun. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ulit ni John Benjamin Villanueva, anong masasabi mo sa mga taong kumakapit sa patalim para lang magkalaman ng tiyan? Yun nga yung nasabi ko nga eh. I don't have any judgments on that. Kasi ito na ba, pakita ko sa hindi nyo kasi naiintindihan eh. Yung iba kasi hatol kagad diretso eh. Yung iba hatol kagad diretso. Sige, bigyan kita ng isang senaryo at ito nangyayari ito sa tunay na buhay. Nangyayari ito sa tunay na buhay. Hindi ito malayo sa reality. Nanay mo may cancer. Ikaw, bata ka. When I say bata, somewhere around 20-ish. Hindi ka tapos ng pinag-aralan, nakatira kayo sa squatters area. And you have the option para maging drug dealer. Para ipagamutan nanay mo kasi hindi sapat yung kinikita mo sa construction. Will you do it? Will you not? Ito mas mabigat. Nanay mo, pwede mo iporgo yan eh. Bakit? Alam mo namang mauna talaga mamatay ang magulang kaysa sa mga anak eh. Pero anak mo,
Anak mo yung may cancer, leukemia. May pag-asa. Pero kailangan mo na malaking pera. Squatter ka. Construction worker ka. You tell me. Diba? Minsan may mga tao lang talaga I will say, yung level of being morally correct nila, understood na kung halimbawa gusto mo lang bumili ng bagong putang inang iPhone, alam mong hindi mo dapat gawin yan. Pero alam mo rin na kapag ka nalagay sa bingit ng kamatayan yung anak mo, may mga tao talaga na willing na ibigay yung sarili nilang buhay para dun. Na oo, masama yun. Masama yun. Wala tayong pagdududa dun. Pero anak mo yun eh. Ito pa mabigat, di ka naniniwala sa kabilang buhay, hindi ka naniniwala sa Diyos. Ipit ka talaga sa sitwasyon. Kung naniniwala ka sa Diyos, then iasa mo sa Diyos. Bakit? Kasi may kabilang buhay naman eh. Hindi naman dito ang tapos ng lahat ng bagay eh. Ito yung kung meron kang sapat na pundasyon na na-build sa'yo either ng magulang mo o ng religion mo. Eh paano kung parehas butata, kaya nga kayo nasa squatters area eh. Diba? Kasi nagkulang sa yung gobyerno, nagkulang sa yung magulang mo, nagkulang sa pati yung religion nyo. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. When faced with dire situation, ano gagawin mo? Yung iba mapaghatol sa kapwa-tao eh. Ako kasi kino-consider ko kasi yun. Kasi I know how it feels like na maipit. I know how it feels like na natutulog ako sa kalsada. I know how it feels like na barker ako ng jeep, construction worker ako. I know how it feels like to be a squatter. I know how it feels like to be a drug dealer. I know how it feels like to be a hired killer. Bakit? Kasi marami akong tropang ganyan eh. Sila mismo yung nagkikwento sa akin. Sinasabi nila sa akin yung buong experience nila. Pag nagkikwentuhan kami, naghiinuman kami, kinikwento nila yung buong experience nila. Hanggang isang araw, mababalitaan mo, patay na sila. Pero yung mga naituro nila sa akin, hindi ko makakalimutan yun hanggang mamatay ako. I know how it feels like. Yung iba, mapaghatol lang talaga sa kapwa-tao eh. Pero hindi mo kasi alam kung anong sitwasyon. Hindi mo alam kung anong sitwasyon. Yun ang masasabi ko ron. Ako, diretso lang ako. I stick to the tried and true. Kung merong option na gumawa ng mabuti, I will choose that. Pero kung wala na talagang option, wala akong choice. I am faced behind the wall. And I have to do what I have to do. Swerte na nga lang ako, hindi ko kailangan mag-promote ng sugal. Swerte ako dun sa ibang mga vlogger. Kasi naiintindihan ko rin eh. Katulad nung isa, si hindi mahirap pala magsalita. Pero yung isang nagpo-promote ng sugal, yung nanay niya nasa ospital eh. Kaya siya nag-promote ng sugal. Inilaban niya yung nanay niya hanggang namatay yung nanay niya, siya nagpalibing. Hindi mo na alam yun, pero hinatulan mo yung tao na influencer na nagpo-promote ng sugal. Diba? Hindi nyo naman alam eh. Pero alam mo, diretso ang general majority, diretsoin lang kita, ang general majority ng mga nagpo-promote ng sugal, mga taong ganid lang talaga sa pera. Pero in every rule, there's always an exception. Merong mga taong ilan na naipit lang talaga at alam ko yun. Kasi sila mismo yung nagsabi sa akin. May mga iba nga nagpapaalam pa sa akin. Chester, popromote ako ng sugal ha. Kunyari na lang wala kang nakita. Kasi naipit lang talaga ako eh. Nanay ko ganito eh, nanay ko ganyan eh. Nabaon ako sa utang eh. Kasalanan ko rin naman eh. Itatanggalin ko lang yung sarili ko sa pagkakabaon sa utang para hindi ako magpakamatay. Hindi kita masasagot ito. Sabihin ko lang sa'yo, Brad, hindi kita masasagot. Pero ito yung re-request mo. Ang re-request mo, magbulag-bulagan na lang ako. That I will do. Magbubulag-bulagan na lang ako, kunyari wala akong nakita. We will remain friends. Iko-compartmentalize ko na lang yan sa isang parte ng isip ko na kunyari hindi ko alam. We will remain friends on a personal level. Pero on an influencer's perspective, babaho ang paningin mo sa akin. Paningin ko sa'yo. Influencer's perspective yun. Pero pag tayo magkikwentuhan, normal pa rin yung magiging kwentuhan. Pero alam mo na pag magsasalita ako sa social media, masasaktan ka sa akin. Ako naman, sana magbulag-bulagan ka na lang din, magbingi-bingihan ka na lang din. Kasi pag ako nagsalita talaga, masakit talaga ako magsalita, alam niyo yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Andrew de los Reyes, Brother Chi, ano masasabi mo about Kiran after mo nabasa? Ano na?
Ano masasabi mo about Kiran after mo na Quran, Ay, Quran. Kaya hindi ko nagets eh. Sorry. QU? Ano basa mo sa QU? KE? Kiran. Keso. Kung may E, QUE, K yun, Kiran K. pala. Oo. Silent, ay ano. Silent. Oh, hindi, walang Silent, E. wala lang yung ano. Kuhuran yan. Kuhuran. Imaginary. Kuhuran. My feelings doesn't matter. Ano na feel ko? Yung ba tanong ano na feel ko? Ano Ano naramdaman ko? masasabi? Ano masasabi? After Nabasa yung Quran. Let's put it on a general perspective na I will go general perspective. Ang general perspective sa akin, binabasa ko lahat ng mga libro. Lahat ng mga libro, binabasa ko. Ngayon, my opinion tungkol sa Quran doesn't matter. Hindi nagmamatter yung opinion ko. Pero, para makapaglabas lang ako ng konting bagay na kapaki-pakinabang, maraming bagay sa loob ng Quran na kapaki-pakinabang. Diretsahan lang. Pero as much as parang katulad ng Biblia, you have to compartmentalize yourself on the things that you do not understand so you don't have a preconceived idea and you do not have judgments. Kasi may mga nakasulat din sa Quran na pwede kang pumatay ng tao eh. At ganoon din naman sa Biblia. Ang Quran, pwede kang pumatay ng tao kapag ka inaagaw ang pag-aari mo, pag inaagaw ang asawa mo o dahil sa Panginoon. Dahil kay Allah. Pwede kang pumatay ng tao on those grounds. And on other grounds, pwede ka ring mag-asawa ng marami, pinapayagan. Pinapayagan. Hindi katulad ni Bugoy, pinopromote, magkaiba yun. Marami akong bagay na natutunan sa Quran. Ang mga bituin na mamatay. Nakasulat sa Quran yun. Nakasulat sa Quran yung kung anong itsura ng bata bago pa siya ilabas. Sa pang ilang araw pa lang. Maraming iba't iba pang mga bagay akong nabasa sa Quran na hindi ko nababasa sa Biblia. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong ni Ronz Reyes, Kuya Chi, anong advice mo po sa mga kabataan na umabot na sa puntong gustong huminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan? Hindi naman kahirapan ang dahilan kung bakit gustong huminto ng marami. Ang totoo dahil katamaran eh. Kasi kahirapan, kasino lang naman eh. Barya lang naman eh. Baka nahihirapan ka. Magkaiba yung dahil sa kahirapan ng buhay o nahihirapan ka sa aralin. Magkaiba yun. Meron kasi mga iba dahil nahihirapan sa aralin, naboboringan na rin at the same time. Kasi ako yun eh. Naalala ko yun. Naalala ko yung panahon na ako gusto kong tumigil sa pag-aaral dahil naboboringan na ako. Ngayon, due to unforeseen circumstances, nagkabiglaan lang kaya ako tumigil kasi namatay matanda nagpapaaral sa akin. Pero if given the chance to choose, ngayon knowing the things that I know, ngayong nalalaman ko lahat ng mga bagay na nalalaman ko, takina, I will go back to college. I will go back to college. Yun din yung dahilan kung bakit wala sa akin si Gil. Kasi nagko-contemplate siya kung babalik pa ba o mag-aaral lang abuga siya. Kasi sa mahabang panahon, in case hindi nyo alam, napakatalinong tao kasi ni Gil. 4 ang scholarship niyan. Hindi siya sigurado doon sa kurso na tinatahak niya. Kasi ano yan computer engineering. Hindi niya gusto yun. Ngayon, siya mismo on her own, without my insinuation, nag-decide siya na tumigil sa pag-aaral. Siya mismo yung nag-decision. Hindi ako yung nagpatigil sa kanya. Ako nga, ini-encourage ko na mag-aaral. Ang mga tao, ini-encourage ko na mag-aaral. Hindi ko dinidiscourage sa pag-aaral. Para lang for my personal perspective, for my personal gain, na may personal private na secretary si Chester, tumigil ka na sa pag-aaral. Hindi ganun eh. Hindi ako ganun kasakim. Siya mismo ang nagdesisyon nun on her own. At sinabi niya sa akin yun. Ngayon, sabi ko naman sa kanya, this is my advice, ituloy mo yung pag-aaral mo. Pero, hindi kita pipigilan sa lahat ng kung ano man ang desisyon mo. Kaya ituloy mo yung pag-aaral mo o tumigil sa pag-aaral, it is completely your decision. Pero, hindi ko rin naman sasabihin sa'yo na tumigil ka o bla bla. Hindi. Ang sasabihin ko sa'yo diretso. Kung ano man ang maging decision mo, that will be completely your decision. Ang kaya ko lang gawin sa'yo, ilatag sa'yo yung mga factors to consider. Yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos siya ngayon na nag-decision on her own. Kasi ang hindi ko gugustuhin yan, takina, 4 ang scholarship ng bata eh. Diba? 4 ang scholarship niya. Matalinong tao si Gil.
Ang hindi ko gugustuhin yan, yung isang araw, sinabi mo, Chester, tumigil sa pag-aaral. Tapos ngayon, bla bla. Ayoko masumbatan. So ngayon, ibinigay ko sa kanya yung pagdedesisyon nun at 100% it is completely her decision na tumigil. Ngayon, she is now contemplating after ma-burnout, kasi in fairness naman nakaka-burnout naman kasi talaga to. Kahit ako burnout na rin ako. At halos lahat ng ibang mga naunang kasama, burnout na rin. Napagod na dito sa mismong negosyo na to. Kasi, this is generally, physically, and emotionally taxing. Nakakapagod ito, physical at saka emotional. Kasi pag pagod ang physical mo, sa madalas na pagkakataon, pati emotions mo bumabagsak. Ngayon, that being said, naka-indefinite leave sa akin ngayon si Gil and she is contemplating kung babalik pa siya sa pag-aaral kasi ngayon sigurado na siya kung ano gusto niyang maging. Sigurado na siya gusto niyang maging abogado. Nagkakatalo na lang kung kailan. Doon na lang nagkakatalo. Timeline na lang ang pinag-uusapan. Kung kailan siya mag-aaboga siya. Kung ngayong taon ba siya school year mag-aaral o sa susunod pa. And she is welcome to take as many time as she wants. Wala namang sa akin problema yun. As long as she wants. Kasi naging tapat sa akin si Gil sa mahabang panahon. So she now has the privilege para magstay out of job para makapag-contemplate kung gusto niya bang stay sa akin, kung gusto niya magtrabaho sa akin o kung gusto niyang magtuloy ng pag-aaral niya as abogado. Bahala siya kung ano choice niya. Ako susuportahan ko lang siya either way. So yun. Kung ako yung nasundan doon sa ganong sitwasyon, hindi ko gagawing dahilan yung putang inang kahirapan. Kasi gasino lang naman mag-aral sa public school. Gasino lang mag-aral sa public school, konting barya-barya. Yung iba nga ang ginagawa pa, nagwa-working student. Ngayon tatanungin mo, bakit ikaw, Chester, hindi ka nag-working student ng mga panahon na yun? Kasi tanga nga ako, nag-drop out ako. Isama mo na rin, nakatira ako sa kalsada. Ang hirap naman na tangina, diba? Nakatira ka sa kalsada, tapos doon ka nagbubuklat ng libro mo. Common sense lang ba? Common sense. So ginamit ko common sense ko, mas importante na kumakalam kasi yung sikmura ko, lamanan ko muna. Kaysa mag-aral ako, tapos wala akong panlaman sa tiyan ko. Kasi nga, bahay nga, tangina, bubunga sa ibabaw ng ulo ko, wala eh. Yun yung concept, yun yung situation that I was faced. Pero kung ikaw naman, pinapaaral ka ng magulang mo, kahit konting barya, nakakadugtong sila, ba't hindi mo tatapusin yung pag-aaral mo? Diba, hindi ko maintindihan sa mga kabataan, tangina, they have the audacity na akala nila pag dumiskarte sila, diskarte o diploma. Tangina yan, they think that they have the audacity para mag-stand out kasi ang sabi nila, si Steve Jobs, hindi nakatapos, si Bill Gates, hindi nakatapos, si Mark Zuckerberg, hindi nakatapos. Tangina mo, hindi ikaw si Mark Zuckerberg, ulul. Hindi mo rin naisip na yung mga yan, hindi nga nakatapos pero privileged yan. Ang mga pamilya niyang mga yan, lintik ang yaman. Bago pa sila nagsimula ng mga sinimulan nila. Palagay nyo saan nanggaling yung pondo. Yung totoo, para makapag-aral ka sa Harvard University na parang katulad ni Mark Zuckerberg, ang ina, baka nga sa PUP wala ka pang pantuition eh. Barya-barya na nga lang dun eh, kahit State University pa yun eh. 'Di ba? Alam mo Pilipinas, matuto ka Pilipinas. Hindi totoo yung sinasabi nila na when faced with a crossroad, diploma o diskarte, dumiskarte ka na lang. Lalo na kung kaya mo nang pagsabayin. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, hindi ka naman malalagay sa ganyang alanganin na sitwasyon eh. Ayaw ka lang sustentuhan ng magulang mo, pero kaya nila maglabas ng konting barya. Para sa pamasahe mo lang. Kahit pamasahe lang, sapat na eh. Eh yung ulam sa bahay na tuyo, daing, itlog, pwede naman na yung pantanghalian eh. Diba? Pwede na yun. Yun na mismo yung baon mo. Pero sa akin, ka-stupiduhan yung konsepto na puta titigil ka para lang magputang ina mag-business-businessan kasi yun yung sinabi ng putang ina kung sino man na parang katulad ni Franklin Muñaño. Stupido. Stupido. Kaya nga na-appreciate ko, nag-message sa akin kanina eh. Sir Chester, nakatapos na po ako. Nakatapos po ako ng college. Nakagraduate na po ako ng college. Nakita mo yan, di ba? Nakita Brad, sinend niya sa akin yung picture. Tapos ito pa, kinongratulate ko. Muntika na, kaya pala siya tuwan-tuwa, muntika na daw pala kasi siyang tumigil dahil nga kay MJ Lopez. Kasi kinukumbinsi siya nung mga kapwa niya networker na mag full-time na daw. Hindi ko naman sinisi si MJ eh. Ang sinabi ko, yung mga kapwa niya networker. Sabagay, ganun din ako dati ng friend ko. Tignan mo, karamihan sa mga networking, ganyan ang ginagawa sa kabataan eh. Pinapatigil nila sa pag-aaral para mag-business-businessan without considering na wala nga ni confidence nga, wala yung bata eh. May mga bata, umpisa pa lang, alam mo kagad, uusad kagad pag nag-business-businessan. Pero may mga bata,
putang ina. Alam mo, tang ina, ang hirap gawing work in progress itong putang inan to. Kasi ni confidence nga, ni pagsasalita sa tao, wala eh. Ni mag-message nga sa random strangers, hindi kaya eh. Pipigain ka. Pipigain ka no, Kwenta mag-produce ka, na resulta. utang ka. Hmm? Hindi, yung ano, bla bla, pang join, understood na yun. Okay na, understood na yun. Pero pagpasok mo ngayon dun sa loob, tangina pagpo-full timing ka without considering na check mo muna sandali yung personal, yung skills ng tao. Tangina. Alam mo yung puta, 17 anyos, 16 anyos, kukunin nyo dyan, tapos papatigilin nyo sa pag-aaral. Puta, pagkatapos yung putang inang networking na yan at hindi gumana, ano ngayon ang buhay ng bata? Buti ko makabalik pa sa pinag-aralan niya, swerte na yun. Pero pag tumigil na, sa madalas, tinatamad na o nahihiya nang bumalik sa pag-aaral. Ano ngayon na nangyari? Sinira mo na yung buhay ng bata. Tangina, MJ Lopez, umayos kayo dyan, sinasabi ko sa inyo. Ha? Hindi kita sinisisi, hindi ikaw yung sinisisi ko, pero yung mga networker mo, ayus-ayusin nyo yan, ha? Nasabi ko sa'yo. Sige, next question. Tanong ni Net Kuy, no? Sir Chi, gusto ko lang i-clarify yung sinabi mo about sa puso, tumitingin ang Diyos at pastor. Pwede makapagdala ng mga tao sa impyerno. Paano sila madadala sa impyerno kung hindi naman nila alam na mali yung pastor na pinaniniwalaan nila? Kung hindi nila alam yung pastor na pinaniniwalaan nila mali, ang nakasulat kasi sa Biblia, eto nakasulat sa Biblia. Pabayaan nyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At pag ang bulag, umakay sa kapwa bulag, kapwa sila maliligtas? Hindi eh. Kapwa sila mga huhulog sa hukay. Baka hindi mo lang kasi kinoconsider. Hindi mo alam. Pero yung pastor mo, alam na alam niya. 'Di ba? Yung pastor mo, alam na alam niya. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ang ginagawa ng pastor mo, imbis sana makahanap ka ng religion na tama, nire-retain ka nila dyan para bayad ka ng bayad ng putakin ng 10% mo na tithes. Tapos, yun na rin mismo ang nagre-restrict sa'yo sa paghahanap ng totoo. Anong nangyari ngayon? Nasayang yung buong buhay mo. Kasi habang hindi ka nakakahanap ng totoo, ang ginagawa mo, puro mga kamalian. Na oo, pwede mong sabihin as a form of excuse na hindi mo alam na mali yung religion mo. Pero yung mga ginagawa mo, alam mo namang mali. Diba? Alam mong mali. At tignan mo, ito nga lang pinakamagandang halimbawa. Nakinig ka na kay Chester, alam mo na ngayon yung tama. Ngayon, paano mo ngayon sasabihin na hindi mo alam na mali yan? Alam mo na nga yung tama eh. Alam mo nang pag ang pastor mo, tights, alam mo nang tangina sa pastor ng demonyo yan. Alam mo nang pag yung pastor mo, po. Alam mo nang pastor ng demonyo yan. Bakit? Mga wala naman sa Biblia yung mga yan eh. Meron bang utos si Kristo na yung mga Kristiyano ha, hindi Hudyo, hindi Mosaiko, hindi kung ano mang putang inang, kung ano man yung nagsimula ng una. May utos ba si Kristo na mag-tithe sa mga Kristiyano? Sige, hanap ka ngayon sa Biblia, utos sa mga Kristiyano, mag-tithe ang Kristiyano. Ang ginagawa nila, hihilutin nila ngayon ng buong Biblia para lang sumang-ayon sa gusto nila, para baka sakaling mapalitaw nila na may utos sa Kristiyano na mag-tithe. Meron niyang isang pastor dyan yung Balbasarado. Tangina, pastor ng demonyo yun, mag-ingat kayo ron. Sabi niya pa, ito hihilutin niya pa, tangina, hihilutin niya pa. Ang sabi niya, na hindi ko makakalimutan, kahit ikanong panahon ni ni Abraham may tithes na. Ganun siya bumira. Na para bang pinalalabas niya ang tunog, para bang utos yun sa panahon ni Abraham. Sige, humanap ka ngayon ng utos kay Abraham na mag-tithe si Abraham. Papaputol ko titi ko. Lintik kang pastor ka. Humanap ka ng talata sa Biblia na inutos kay Abraham na magbigay siya ng tithes. Galing sa samsam yung gago ka ba? Galing sa samsam yun. Ibig sabihin, yung mga nilupig nila, mga pinatay nilang mga tao, yun ngayon yung mga pinagkukuha nilang mga pera, mga ginto at mga kung ano-ano pa. Yun ngayon yung itinights kay Melchizedek. Gago ka kasing pastor ka. Yung kasi yun, gago ka kasing pastor ka. Para palabasin mo lang na utos sa Kristiyano yan. Kasi ang takaw mo nga kasi sa pera, para pumogi ka ng gusto, tinuturo mo sa mga miyembro mo yan, hindi na baling hilutin mo yung nakasulat sa Biblia, na wala naman kasing nakasulat na utos kay Abraham mag-tithes. Gago ka kasi.
Tamo? Alam mo, Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo sa mga ganyang klase ng pastor. Pilipinas, ingatan mo ang sarili mo sa mga ganyang klaseng ganid na pastor. Dadaling kanyang mga tao na yan sa impyerno. Hindi nila ituturo sa iyo yung totoo. Ang mangyayari ngayon, ang natututunan mo, mga bagay na hindi totoo, dun ka na ngayon magsisimulang gumawa ng kagaguhan kasi hindi mo nga kasi alam yung totoo. Pero alam mong mali ginagawa mo. Hindi mo lang talaga alam kung ano yung boundary. Yun ngayon na magdadala sa iyo sa impyerno. Yung hindi mo pagkaalam ng mabuti. May mga pastor pa nga, tangina matindi. May mga pastor matindi. Puta, tuturo sa'yo, hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti. Ulol ang putang ina mong pastor. Ano ngayon na ibig sabihin? Siyempre, obviously, di ba, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Ano ngayon na magagawa mo? Hindi na pala kailangan gumawa ng mabuti. Ano ngayon ang i-assume ng utak mo? Ang i-assume ng utak mo, hindi ko paano masama. Ang i-assume ng utak mo, okay lang gumawa ng masama. Sorry ka na lang. Mag-sorry ka na lang. Humingi ka na May lang. mga pastor, mas ulul pa dun. Hindi daw naiwawala kaligtasan. So kahit rapin mo, nanay mo, ayos lang. Tang ina, gago. Ulul. Mga putang ina. Sige, ngayon yung sabihin ngayon sa akin, yung mga ganyang klase ng mga aral ng mga putang inang ulul na pastor, yan ngayon, sabihin nyo sa akin, makakapagdala sa inyo sa langit yan. Yan ngayon, sige, sabihin nyo ngayon sa akin, yung mga yan, makakapagdala sa inyo sa langit yan? Tang ina. Alam mo, ito sigurado ko sa inyo, baka hindi ko alam ang daan papunta sa langit. Baka hindi ko alam, pero sigurado ako sa daan papunta sa impyerno. At marami dyan sa mga pastor na yan, makakasama ko sa impyerno. Marami sa inyo, makakasama ko sa impyerno. Doon tayo ngayon magtutuos, mga gago. Yan ang sigurado ko sa inyo. Yan ang sigurado ko sa inyo. Baka hindi ko alam ang daan papunta sa langit, pero sigurado ako sa daan papunta sa impyerno. At sigurado ako sa inyo, yung itinuturo sa inyo ng mga pastor ninyo, hindi daan papunta sa langit yan. Sigurado ako sa inyo. Mga pinagtuturo nilang hindi na daw kailangan gumawa ng mabuti kasi para daw ikang mga basahan niyang mga yan. Paggawa ng mabuti, parang basahan. Putang ina. Grabe. Antindi. Ano ngayon ang labas? Ang labas ngayon, ang Diyos konsentidor ng kagaguhan. Ganun ang labas. Tangina, ulul na mga putang inang hayop kayo. Magkikita-kita tayo sa impyerno, mga gagong pastor. Sama mo na yung mga putang ina yung mga influencer kayo. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sa tindi ng pagmamahal ko sa iyo, hindi baling mapatay ako rito. Matuto ka lang. Mahal na mahal kita.